Yung. So magandang araw sa inyo, no? Pagpasensyaan nyo na at ngayon lang ulit nakapag-upload. Medyo inuubo pa. Tinamaan ng lintik eh. So, ang topic natin ngayon is about engulfing fail, also known as EF. Ano rin to, parang breaker block ni ICT. Hindi ko lang alam kung same lang kung paano mag-execute. Hindi ko na matanda kasi matagal ko nang napag-aralan yung ICT, so hindi ko na siya nagagamit. So ito na ako ngayon, simple lang, engulfing fail. So ano ba tong engulfing fail? Isang type to ng reversal and continuation pattern. Ang psychology behind ng pattern na to, yung reclaiming ng price control. Kumbaga, let's say price control ni bulls ng mga longs, and then na-reclaim ng mga shorts ng mga bears. So ganito siya. Sa tayo sa chart. Okay, mapapansin nyo ito, engulfing buy. Reversal pattern yan to buy. Let's say yung presyo is pababa, declining yung price, then nagpakita ng reversal pattern to buy. Pero hindi siya nag-hold. Yung next candle after ma-form nito, or siguro yung mga susunod, nag-breakdown. So ang tendency nito, mag-continue to short. Ganyan siya. So, then ganun din pag sabay naman, pangit ganito. Yan yung purpose ng EF. Nagets nyo? Ganun lang siya kasimple. Kumbaga, ito, price control to ng seller na eh. So, nagpakita na sila ng ano dito na magse-sell sila, pero na-reclaim ng mga longs, ng mga bulls. So, may probability na pag bumalik yung price dyan sa loob nitong zone na to, pwede ka na maghanap para mag-continue to go long. Ganun lang siya. Ganun lang kasimple itong EF. Lalo na sa mga higher time frame. Ito. Yan. Kaya, kung mapapansin nyo, yung price umangat. Ascending yung price, and then nag-create siya nito. Diba? Engulfing buy sa taas, and then nag-fail para mag-short. Ganon din dito. Short. Dami niyang binasag. Diba? Puro pababa. And then, pagdating sa baba, naghahanap ka naman. Excuse. Nito. Kasi yun ang ina-expect mo, yung masira yan. Yan ang hinihintay mo. Para mag-reverse.
So, bibigyan ka niyan sa lower time frame. Kumaga, ito, H4 to. Bibigyan ka niyan sa, let's say, M15. Kasi yan lang naman yun eh. Yan ang next ko ituturo. Yung time frame. Kung paano gamitin to. Bibigyan ka niyan para mag-long. Diba? So, yan yung para siya mag-reverse or mag-continue. Parang ito. Yung umangat na yung price, syempre, naghihintay ka na mag-sell. Pero dapat nasa tamang lokasyon yan, ha? Parating tatandaan yung tamang location. Pag-ascend ng price, nagpakita ng sell, pero hindi nag-hold, basag, nag-breakout. Ayan, papansin nyo, after the breakout, pasok yung price, angat. Continue ulit. Sell, baba dito, angat. Yan na yan, dire-diretso na continuation yan. Ito ang hinahanap ko kung gusto ko mag-continue. Or, pag napansin ko sa daily na yung zone, kunyari, ito, daily sell kasi yan eh. Ito, sa daily. Nabasag. So yung mga H4 dyan, dapat sell lang hahanapin dito, di ba? So pagpasok ng price sa daily sell, nagpakita to. So indication para mag-sell. Pero nabasag. AB na to. So tomorrow, yan ang i-discuss natin, yung AB at yung time frames na kung paano gamitin to, kung saan nyo dapat makita, mga ganun. Kagaya niyan, pagka-form ng AB, nagkaroon pa ng C, so ABC, lipad. So hindi porket nasa sell zone, sell yung hahanapin, so napakalaking factor ng H4. Diyan mo malalaman kung anong probability mag-hold tong daily sell kay H4. Then, ipe-precise nyo lang sa M15. So, ganun lang yan. Daily H4 M15 or weekly H4 M15. Pero bukas ko yan sa inyo. So, ito muna tayo sa mga EF. So, ganyan siya ka-importante. Sell, di nag-hold, pag-breakout, test, lipad. Ngayon, ito, nagpakita ng EF, sell. Ngayon, basag. Tama. Kasi ABC sell to, pero hindi talaga nag-play out para mag-sell. So, ayaw pa niya. Kitang-kita na agad dito. Ito. So, nung nabasag yan, ito ang EF mo. Sell. Paid. To buy. Pero all-time high na to. So, iba na yung rules nito. So, all-time high. So, ito na naman. So, buy and fail. So, may EF ka, may EG ka. To sell. ABC sell na naman ito. Pero hindi na pumanin presyo. So, ganun dun dito. So, nung pabagsak na yung price, nagpakita ng reversal, bagsak.
sell. So ito, dito siya nabasag. Ito. Basag ba dito? Ay, oo, ito. Ito. Yan, para mag-sell. So, ganun lang. Yan. Tingnan natin sa M15. Akyat yung price. Ito, pangit nga lang. Kasi mas maganda intact yung zone ng AB. Bukas yan ang ituturo ko, yung AB pattern na. Miski yun lang miski yung AB lang, tapos yung time frames kung paano gamitin, which is yan, nakikita nyo naman na daily H4 M15, ganun lang siya. Pero mas iano ko kung paano ko siya kinukuha. So ayan, kagaya niyan, para mag-sell. Hindi lang maganda yung print ngayon. Alanganin. Continue to sell. Pero sira sila dito. Ayan. So ako close ako dito. Close ako dyan. Tapos naghintay ako dito. Ayan. Diba? Angat yung price. Engulfing buy. Nasa loob ako ng H4 sell. Yan, H4 sell. Tapos ito yung M15. Cut loss ako dito. Then, ito na. Pero dapat ito yan Kaso masyadong mahaba yung wick. Ito. Masyadong mahaba. Kaya ito palang sell na to. Kaso hindi rin nakuha yung entry. Dahil ang entry ko niyan dito. Hindi nabalikan ng presyo. Ganun talaga nangyayari yon. So, sayang yan. Saka to. Pero yun yung rules Kasi mas gugustuhin ko tong EF na to, itong AB pattern na to, kaysa dito sa AB pattern na to magkahiwalay. Pero nag-indicate na siya na para mag-short. Ito, di ba, kagaya nito. Pero hanggang dito lang siya sa resistance nito. Yung hindi siya nabasag, ito na yung para mag-short. Yun nga lang, hindi nabalikan, then nalaglag na. Excuse me. So, ganun lang yung EF. So, tomorrow, promise, upload ko na yung AB, saka yung time frames kung paano gamitin to. Miski yan lang, okay na yan. Makabisado nyo lang to, kikita na kayo dyan. Yun nga lang, iba yung rules ng all-time high ngayon, iba yung market condition ng all-time high. Pero nag-form na kasi yung daily. So, ayan may daily. Ito, bigyan ko ng example dito sa daily na to. Ba daily buy yan? Pero kung napanood niyo yung previous video, dapat ang daily buy, ang engulfing buy nakikita sa baba. Pero nakita mo siya sa taas. Since daily yan, ito yung sell ng daily. Yan. Lock lang natin. Dapat ang H4 magpakita ng reversal dito. Hindi na kasi ako gumagamit ng kaliwa. Mas gusto ko yung current market price, gumawa siya agad. Or kung hindi siya gagawa dyan, mas gusto kong basagin niya to. Miski di na to bumalik sa taas. Pero kung sakaling bumalik yan, ABC to ng H4. So, dyan ko siya gustong makita.
mag-form yung M15 dito na mag-sell. Then dito para mag-buy, meron ba dito? Wala eh. Wala. So hintayin ko lang dito magkaroon ng engulfing buy yung H4. Pag nagkaroon, mark, then M15. O ito, pahapyaw. Ito, di ba, nagkaroon ng EF. Daily to, no? Ayan, daily. AB. Yan ang AB. Kaso, hindi siya ganun kaganda. Nadepensahan lang to ng dominant zone. Yan. Ngayon, hintay lang ako ng H4 dyan. Sa loob. Excuse. Para mag-buy. So, nagkaroon dito. H4 buy. Nagkaroon ng mga dominant zone dito. So, pinakamagandang indication dyan, ito. Yan. Pero meron pa kasi ito. Hidden to eh. Ayan, hidden buy. So, yan din, tuturo ko din yan kung gusto nila ipaturo. Pero ito, yung AB lang, okay na. Okay na yung AB. So, nung bumagsak yung price, nagkaroon ng reversal. Diba? Then, nagkaroon ng dominant zone. Then, EF. So, alam natin magre-reverse. So, dyan pa lang, check yung M15. So, ito, tumapik lang. Dito tayo. Anong oras to? 3 PM. Ito. Kita nyo to? Ayun yung sinasabi kong pangit. Na AB. Kasi dapat ang AB is intact. Yung B nasa loob. Kaya pag ganyan hindi ko tinetake yan. Miski yung iba hindi tinetake. Pero may mapapansin kayo dito. Ito. Ito naman yung hidden. Kasi nasa labas din yung engulfing buy. So, wala akong take dyan. Dito na yung take niyan. Ito. Yung lumipad. Ganun talaga. May mga araw na ano talaga yan. Nagka-AB yan, ito wala rin na dito eh. Ito na yung pinakamaayos. Kasi konso eh. Yun ang pag sa engulfing, pag nag-konso ang ang price action, hanggat maaari, wala kang gagawin. Ito, tatandaan ko to, trail dito eh. Kasi hidden, ito, saka EG, engulfing buy. Then nagkaroon ng ganun ulit sa taas, tas ito nasa baba. Pero kung mapapansin nyo, engulfing buy doon, entry to go low. So ito yung pinakamagandang AB pattern. 9 PM Tuesday. So ang entry nyan, ito or ito. Ayan. Wednesday. Then nag-ABC siya.
A, B, and C. So dito pa lang entry na. Tapos entry to ng AB pattern. Tapos entry ulit para mag-long. Second touch ng ABC. Third. Si M15. Yan. Nakikita nyo. So, ganun lang din yan yung sa breaker block ni ICE. Alam ko parang ganun lang din yan eh. Yung breaker block. Ganun lang. Daily H4 M15. Pwedeng weekly. Weekly tas H4. Kaso, ang paggamit kasi ng weekly H4 weekly zone, ito, kagaya nito, itong buy na to, ng weekly. Tas H4. Kung alam nyo na yung mga kung ano yung mga kukunin dyan, buy, fail, and fade ulit. Dito hindi umaabot, pero kay comics sa full to. Pero may mga EF naman. Pero ito na yung the best. Saan yun? Anong petsa yun? May 14. Ayan o. 13 nga ito. Ayan. Check nyo na lang yung M15 dyan. Yan lang. Kaya miski yung AB lang. AB okay na yun. EFEG kung tawagin. Bibigyan na kayo nyan. Kaso syempre, hindi rin 100% yan. Saka mas maganda siya kay gold. Yun ang napansin ko. Kay gold. Okay siya kay gold. So bukas, yung AB. Yung exact na AB talaga. Kasi madaming klaseng AB pattern eh. May maganda, may pangit, may mga valid, invalid eh. May mga ganun. So bukas yung tuturo ko saka yung time frame. Yan ang i-share natin sa inyo. Miski yan lang at aralin nyo, goods na kayo dyan. Miski wala pa yung ABC, wala pa yung hidden EG. Miski yun muna, miski yung AB lang. Enough na yun. Bibigyan kayo nyan. Bibigyan kayo nyan. Basta maganda yung structure, tapos alam nyo na kung paano siya gamitin. So kasi kailangan masana yung mata nyo. Masana yung mata nyo sa engulfing. Saka madali lang naman i-backtest to. Kasi kunyari yan, daily zone. Tignan mo kung paano umalis yung H4 doon. At saan titigil yung H4. Hindi, kung paano umalis yung H4 doon, tignan mo na yung M15 kung paano nag-react sa H4 na yun. Kung paano siya umalis. Ganun lang. Ganun lang siya kasimple. So, hanggang sa muli. Tangina, sana gumaling na ako. Ang hirap. Okay. Maraming salamat.